at food security. Kasama po natin ngayon si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga, Asek Dumlao. Magandang umaga po, Yusek Claire, and magandang umaga din po sa lahat ng mga kaibigan natin mula sa media. Unang-una po, rin-recognize ng DSWD na multifaceted po yung causes ng hunger and poverty. Kaya nga din po, multi-pronged approach din yung ina-adapt ng aming pong ahensya. We remain steadfast sa pagtataguyod ng mga iba't ibang mga inisyatibo para matugunan po yung issue sa hunger and poverty. And of course, dun sa pagpapabuti at pagpapalawig rin ng mga existing programs ng aming pong ahensya. Kabilang na dyan yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program na namumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga children beneficiaries. Dahil naniniwala po tayo, driver kasi yung hunger sa poverty. Kapag po hindi malulusog ang mga bata, nawawalan po sila ng oportunidad para magkaroon ng magandang kinabukasan. Nakakaapekto ito sa kanilang pag-aaral at sa kanilang productivity. Kung kaya nga po, sabi ko, namumuhunan talaga tayo sa edukasyon at kalusugan. At hindi lamang po iyan, hindi lamang po yung pagbabantay sa specific compliance to the conditions of the program ang ginagawa natin. Nakikipag-ugnayan din tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan para mabigyan din ng oportunidad ang mga 4Ps members na magkaroon ng trabaho. Isa po dyan yung ating partnership with the Department of Labor and Employment. Meron po tayong trabaho para sa 4Ps sa Bagong Pilipinas. So, batay po doon sa pinakahuling datos, 9 events na po yung naisagawa natin. Mahigit 400 yung hired on the spot sa events na yon. Mahigit 3,000 na mga 4Ps beneficiaries ang nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng empleyo sa mga iba't ibang mga organizations. Ito po yung nabanggit ko na kinakailangan talaga magtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama na yung pribadong sektor para mabigyan ng kalutasan yung problema ng kalusugan, hunger and poverty. And at the same time, nagpapatuloy din po yung iba pang mga programa ng aming pong kagawaran. Nandyan yung Walang Gutom, nandyan din yung Walang Gutom Kitchen na ini-implement po natin dito sa Kamaynilaan. We're looking at expanding the implementation of this program. Tinitingnan din natin na magkaroon din tayo ng Walang Gutom Kitchen sa parte ng Visayas at Mindanao and sa northern area po ng Maynila. Dahil isa po yan doon sa naging rekomendasyon din in terms of improving the implementation of the program. So again, nagtutulong-tulong po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. We adopt the whole of government approach, the whole of society approach, sapagkat hindi lamang po gobyerno ang may responsibilidad sa pagtugon sa problema ng kagutuman at kahirapan. Kasama po natin ang pribadong sektor. At yan po ay naipakita sa mga iba't ibang mga programa na ipinapatupad natin. In fact, banggitin ko na rin po, doon sa i-digitalize nga natin yung registration, accreditation, and licensing ng mga social welfare and development agencies. We have a lot of good doers po na tumutulong sa department para makapag-provide tayo ng social welfare assistance to the poor, the vulnerable, and the marginalized. Thank you very much, Asek Dumlao. We now open the floor to questions related to poverty, hunger, and even food security. Maris Umali, GMA Integrated News. Good morning, ma'am. Ma'am, you mentioned a while ago multifaceted yung reasons kung bakit nararanasan natin yung kahirapan. Can you just at least mention to us what are the factors? Kasi these programs that you've mentioned, yung multi-pronged approach, have been done by the government for I think since it started, this administration. So, but still, ang lumalabas po kasi from 26.4% in February, it soared to 35.6% in March. So medyo mataas po ito. And even the non-poor, it also rose slightly from 16.2% in February to 18.3% in March. So hindi na sila mahirap, pero yung hunger levels
slightly increased pa rin po. So number one, what are the factors that contributed to this soaring of hunger? And you've already mentioned the approaches to respond to this. How soon are we expecting these numbers to go down? Maris, kung matatandaan mo, last year naglabas ang DEDA PSA na bumaba yung poverty incidence po sa ating pong bansa. Yan ang nagpapatunay na nag-gain ng traction yung mga programs and services na ipinapatupad po ng ating pamahalaan. Maraming mga factors kasi na nakakaapekto sa mga mahirap nating pamilya. Last year, nakita po natin 6 typhoons occurring in 3 weeks. At isa po yan sa mga kadahilanan kung bakit po bumababa yung level of well-being ng mga kababayan natin na mahihirap. Ngayon, ang ating pong pamahalaan ay hindi naman po natitigil sa pagbubuo ng mga interventions para hindi po lalong sumadsad sa kahirapan yung ating mga kababayan. Isa na nga po dyan yung nabanggit ko, no, yung dun sa Pantawid Pamilyang Pilipino program na tinutulungan natin sila to recover from disasters and other shocks na nakakaapekto sa kanila. Meron din tayo yung assistance to individuals in crisis situation. Ito po yung mga interventions, yung mga social assistance na ibinabahagi natin because there are unwanted events o mga adverse shocks na nakakaapekto po sa mahirap na pamilya at kinakailangan na makaution natin yung impact po nito. Kaya ganito, may mga social safety nets din tayo na ipinapatupad. Inflation is another issue, no, na nakakaapekto rin po sa well-being ng ating mga kababayang mahirap. Kung kaya nga po meron din tayong ayuda para sa Kapos ang Kita program. Again, it's a social safety net that cushions the impact of rising inflation to individuals who are affected by rising inflation and whose income do not exceed or yung kinikita nila ay hindi nag-exceed dun sa statutory minimum wage. So again, I'd like to emphasize, Maris, na may mga iba't ibang kadahilanan kung bakit po bumababa yung level of well-being and bakit may mga pamilya na tingin nila nagugutom sila o naghihirap sila. But then again, mahalaga po para sa amin, merong mga iba't ibang mga interventions ang ating pong pamahalaan para makaution yung impact po nito at hindi po bumaba at ma-trap sa poverty yung ating mga kababayan. Okay, ma'am, just a follow-up. So, since we understand that it would take a while. Kakaiba ng context, di ba? Sa government, we make use of family and family income and expenditure survey. May annual study po na ginagawa dyan. Usually, yung mga survey na ginagawa ng ibang organizations, on a quarter lang po yan. And then, syempre, depende rin yun doon sa mga questions na tinatanong kasi doon sa mga respondents. While, of course, we acknowledge ito pong mga pag-aaral na ito, tinitignan din natin at ibinabangga doon sa mga scientific studies na isinasagawa ng ating pong pamahalaan. As to timeline, sabi nga po ni Pangulong Marcos Jr., dapat maibaba natin ang poverty incidence to a single-digit percentage before the end of his term. DSWD is committed in contributing to that, to the attainment of that goal. At pinagsisikapan po namin para mas mapabilis pa yung pagbaba nitong poverty incidence sa ating bansa. Thank you, ma'am.